Sa pong pagpapala no, na makasama namin kayo sa unang linggo ng taong ito upang sumamba sa Panginoon. At tayo po ay magsisimula na. So wala na pong, katulad ng sinabi ni Pastor kanina, pag tayo ay nagsimula na, hindi na tayo lakad ng lakad. Ano po? Sapagkat tayo ay magpupuri sa Panginoon. Yan. Kaya naman, bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng 1 minute personal prayer. Kung meron tayong ihingi ng tawad sa Panginoon, ihingi ang ipagpapasalamat ay ating ipanalangin sa ating 1 minute personal prayer. Tayo po ay tumayo, atin pong ngitian, kamayan, at batiin ang bawat isa. Awitan po natin, there's a welcome here. There's a welcome here, a welcome. There's a Christian welcome here. There's a welcome here, a welcome. There's a Christian welcome here. There's a welcome. Pangunahan tayo sa ating opening prayer and pastoral prayer. Tawagin ko po si Pastor Pio. Tayong lahat ay manatiling nakatayo at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong biyaya. Unang linggo ng taong 2026, isang bagong pagkakataon upang ikaw ay aming sasambahin, Panginoon. Alam po namin na ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Kaya alam namin na ikaw rin ang parehong Diyos na hahawak ng aming mga buhay sa taong pong ito. Maging ang aming mga ministeryo, mga paglilingkod, mga bagay na pagdadaanan, mararanasan at mga pagkakataong na ikaw ay magpapakahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, amin pong itong ipinapanalangin sa iyo, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, lahat nawa ay magganap, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kasiglahan ng aming mga puso sa unang linggong ito, Panginoon, na ikaw ay aming sasambay ng sama-sama at dalangin namin, Panginoon, ang kagalakan na meron kami sa iyo ay magpatuloy higit pa, Panginoon, sa loob ng taong ito. Ito'y magpatuloy magpakailanman. Dalangin namin sa iyo, O Diyos, na ang mga plano namin sa gawain bilang isang iglesia sa taong ito'y pagpalain mo, Panginoon. Yung aming mga nais gawin para sa iyo, ikaw ang magbigay katuparan at kami ay empower mo, Panginoon, maging ang mga volunteers na naglilingkod sa iyo ng may kagalakan. Panginoon, ngayong umaga sa aming pagsisimula, ihanda mo ang aming mga puso, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga kalikuan, sa aming mga karumihan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, ng ang bawat isa na nakatayo, sila man, Panginoon, ay mga batang narito o mga members na narito, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Maging ang aming mga puso, Panginoon, ay patuloy din na maging bukas
sa anumang mensahe, mga pangungusap na iyo pong gagawin sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, ang aming pag-aawitan ay pagpalain mo, bigyan mo kami ng kagalakan, kasiglahan na umawit bilang aming handog na papuri sa iyo. Ang aming pag-aaral, Panginoon, lahat ng bahagi ng kabuuang magiging sama-sama pananambahan ay iyo pong pagpapalain. Dalangin namin ang mga batang narito, maging members na narito na Panginoon, ay patuloy mong kakatagpuin, Panginoon. Iba't iba kami ng kalagayan, pero alam namin, higit ang iyong kapangyarihan na pwedeng tumugon sa kanya-kanya naming sitwasyon sa buhay. Panginoon, dalangin po namin na matreasure namin ang bawat sandaling lilipas ng sama-sama namin pananambahang ito. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, mga kapatiran, papunta pa lamang, ingatan niyo sila, gabayan niyo sila, Panginoon. At ang mga kapatiran sa damong maliit at maging Panginoon sa Caloocan ay patuloy niyo pong pagpapalain, O Diyos. Salamat po sa biyaya mo sa amin. Amin pong ipinagkakatiwala ang lahat ng mga maging kaganapan at dalangin namin mabigyan ka namin ng mataas na kalugkuran. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Psalms 99, verse 5. Exalt the Lord our God and worship at His footstool. He is holy. Yan, manatili po tayong nakatayo. Sabi po ng isang mensahero, kung maglilingkod ka sa Panginoon, ibibigay mo yung pinakamataas mong papuri. No? Ibig sabihin, bibigay mo yung best mo. So alam ko po, meron tayong mga sipon, ubo, pero tayo po ay aawit sa Panginoon at aawit tayo as if ito na yung huling araw na aawit tayo sa Panginoon. Ano? So, ibibigay natin yung best natin, yung pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Awitin po natin, Shout Hosanna.
another Hosanna song. Patuloy po tayong umawit. Praise is rising. Praise is rising. Eyes are turning to you. Yes, Lord, we turn to you. We turn to you. Hope is stirring. Hearts are yearning for you. We long for you. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hear the sound of hearts returning to you. Return to in your kingdom. Broken lives are made new. You make us new. So when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. So when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Awitin po natin, yet not I, but Christ in me. What gift of grace
is my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to Him. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on, and weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, that night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hope, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released, I can see I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before His throne. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete,
Yes, Panginoon. Lord, nawa, hindi ang talento namin ang makita, Panginoon, kundi ang iyong kalakasan, Panginoon. Ang lahat po ng meron kami, Panginoon, kami ay katiwala lamang, Panginoon. And nawa, sa amin pong lahat ng aming gagawin, Panginoon, ibabalyo po namin yung excellence, Panginoon, na lahat ng gagawin namin, dapat kami ay nagpo-progress, gumaganda, lumalakas, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ikaw po nawa ang aming pong mapaglingkuran, Panginoon. Sa lahat po ng aming gagawin, nawa ito po'y maging mabangong sa iyong handog, Panginoon, upang ang iyong pangalan ay maitaas, mapapurihan at madakila, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy mo po kami samahan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng natatanging bilang sa mga youth. Ngayong ito. Nag-practice po kami. Saglitan lang po kasi yun eh. Hindi po namin medyo nakabisado. So, kakanta po kami ngayon ng Kailan Pa by Papuri Singers.
Wala po, thank you. Purihin po ang ating pong Panginoon sa ating pong nadinig na awitin. Na naalala ko po yung aking pong young people pa, ay yan din po yung aming pong kinakanta kailan pa. Kumbaga nakakamiss yung na iyon. At ako'y napalalahanan, awitin na iyon. So, before ang Happy New Year, walang ating pong Happy New Year sa ating pong lahat. At sana sa ating pong pagsalubong ng ating pong bagong taon na 26 ay kumbaga nagkaroon tayo ng muling buhay at kumbaga desire na magkaroon ng pagbabago. So sana buo pa po yung ating pong mga kamay, lalo na sa mga bata na narito. Sana buo po yung mga kamay dahil marami pong naging cases ng mga naputukan ng mga paputok itong bagong taon. But dahil dyan, sa unang linggo na tayo po ay nandito sa church, magpupuri at tayo po makikinig ng salita ng ating pong Panginoon. At dahil dyan, ay tayo po'y magsitayong lahat at basahin ang ating pong talata na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Sa ating pong pag-aaralan, ating pong basahin chapter 6 verse 33. Siguro, i-ano lang natin. Try natin. Low. Yan, para hindi na nagagalaw. So, Matthew chapter 6, verse 33. Siguro po ay basahin ko na lamang at inyong sundan ng inyong mga mata sa inyong mga Bible or sa inyong mga cellphone. Ito po ang sinasabi, Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa unang linggo ng taong 2026. Nawa Panginoon sa aming pong muling pagsama-sama sa unang linggo na ito ay kami po mabless Panginoon sa mga mensahe na amin pong mapapakinggan ngayong umagang ito Panginoon. Nawa Panginoon sa amin pong mga naawit ay itinabigay sa inyo ng kaluwalhatian Panginoon at napapurihan namin ang inyong pangalan Panginoon at sa mga ginamit niyo po Panginoon sa mga umawit, special number, sa mga tumugtog at lahat kami Panginoon. Lord, hindi namin ito ginagawa para po sa sarili lamang namin, kundi ang lahat ng ito Panginoon ay para sa inyong kapurihan Panginoon. Kaya nawa Panginoon, samahan niyo kami sa aming pong kalagitnaan, sa aming pong pagkakas ng inyong salita. Tulungan niyo kami Panginoon na matuto at i-focus niyang kaharian. Ang paghahanap ng righteousness ng Diyos ay paanyaya na mamuhay na iba sa standard ng mundo. Kung ang sinasabi ng mundo ay sila po ay nakatuon sa sariling pakinabangan, tayo ay magiging mapagbigay. Kung ang mundo ay nakatuon sa mga bagay na kung ano ang marireceive, tayo naman mga Kristiyano, tayo po ay nakatuon kung paano tayo makakapagbigay sa ating pong kapwa. Kung ang mundo ay pumapayag sa pagkakaroon ng kompromiso sa katotohanan, tayo naman ay maninindigan sa integridad. Kung ano ang tama, yun ang ating pong susundin at ipaglalaban. Hindi po natin ikokompromiso ang katotohanan para
may align lang sa kung ano ang kagustuhan ng tao. Kung ang mundo ay inuuna ang kaginhawaan, tayo ay susunod sa Diyos kahit ang pamumuhay dito sa mundo ay mahirap. Kasi ang mundo, ang ino-offer niyan, dapat maginhawa ang iyong buhay. Dapat ganito ka. Pero ang ino-offer, kumbaga ang tinuturo ng ating pong Panginoon, basta nasa tama ka, kahit meron kang pagdaan ng paghihirap, susunod ka sa ating pong Diyos. So hindi ito bagay na legalismo. Ito ay pamumuhay bilang anak ng Diyos na nagpapakita ng kanyang karakter sa bawat salita, gawa at desisyon. So sana sa ating pong buhay, tanungin natin ang ating pong sarili. Ayon ba sa pamantayan ng Diyos ang ginagawa ko? O ayon lang sa comfort at convenience ko? So hindi masama ang comfort at convenience, basta lahat ng pamantayan ay naaayon sa kalooban ng ating pong Diyos. Kahit sa maliliit na bagay ay patuloy po nating pinanghahawakan yung ang ay nakikita sa araw-araw na desisyon, sa salita, sa gawa at pakikitungo sa iba. At nandun din yung pagiging dependence on God. Hindi natin kayang mamuhay ng matuwid sa sarili lang, manalangin at hingin ang lakas ng Espiritu para sa pagsunod at na natutuwa sa kanyang kalooban. So, ang paghahanap ng righteousness ng Diyos ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa tapat na pamumuhay ayon sa karakter at kalooban ng Diyos. So, sa ating pong pagbabago, gusto natin magkaroon ng pagbabago ngayong taon. Holiness to earn God's favor. We pursue holiness because we already have it in Christ. So, sa ating pong pagbabago, gustong baguhin sa ating pong buhay ngayong taon. So, what are the things that influence you to pursue God's righteousness? Kasi minsan, hindi po natin nakukuha ang ating pong mga goals o pagtuon sa ating pong Panginoon dahil tayo po ay nadidistract sa maraming bagay. Naiimpluwensyahan tayo sa maraming pong bagay dito po sa mundo. Sana po sa ating pong paghangad ng pagbabago, sana ang the most na nag-i-influence po sa atin ay ang ating pong salita ng ating pong Panginoon. Yung banal na Espiritu na siyang gumagabay sa ating pong paglakad sa ating pong buhay. So, sana umpisan natin ang ating pong buhay na tayo po ay sama-sama na nag-church dahil kumbaga sa ating pong every Sunday na pag-church, kumbaga dito na impluwensyahan po tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo pupunta sa mall, hindi po tayo pupunta sa mga gimmick at kung ano pa mang mga lugar na kung saan hindi po tayo na-impluwensyahan ng banal na Espiritu. Lalo na sa mga young people, sa mga children na uma-attend ng children ministry at youth fellowship. Sana ipagpatuloy niyo po yung inyong pag-attend ng mga fellowship nang sa ganoon ng inyong buhay ay naiimpluwensyahan ng salita ng Panginoon, ang inyong buhay ay naiimpluwensyahan ng banal na Espiritu. Nang sa ganoon, ang ating pong buhay ay lumalago ayon sa pamantayan ng ating pong Panginoon. Pangatlong bagay, ating pong pag-uusapan, the right promise. Ayan. Doon na po tayo sa all these things shall be added. So, kapag sabi ni Jesus
seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. O syempre, these things refers to basic needs, food, clothing, and life's necessities. Yung nga po ang sinabi sa 31 to 32, kung babalikan natin yung verse. So, nakatuon yung all these things sa mga basic needs. So, this is a promise of provision. Tanda po natin, a promise of provision. Pangako dito ng ating pong Panginoon is provision. Hindi po luxury. Hindi po isang bagay na tayo po ay magkakaroon ng magandang buhay. Ang gusto ng Panginoon dito, i-provide niya ang iyong pangangailangan. Hindi po yung mga wants po natin. Hindi po yung mga kagustuhan po natin. Ang promise ng Panginoon ay provision sa ating pong pangangailangan. A call to trust, not entitlement. God does not promise everything we want, but everything we need to fulfill His will. Sabi ni Jesus nga, all this will be added to you. Ito ay tumutukoy sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit, at mga basic necessities. Importanteng tandaan, ito ay pangako ng sapat na provision, hindi luxury o lahat ng gusto po natin. So kung gusto nyo po na isang bagay na luxury, ay makuha nyo po yan sa inyong pag-isik. So yun naman po yung mangyayari. Hindi naman na tayo pinagbabawalan ng Panginoon sa mga bagay. Kasi kung babasahin nyo po yung Deuteronomy, na kung saan kumbaga ang Panginoon din nagbibigay ng power na tayo po magkaroon ng wisdom kung paano po natin tayo po uunlad o magkaroon ng kayamanan. Pero kumbaga nandoon din yung bagay na meron po tayong pagsisikap, wisdom, karunungan, knowledge kung paano makuha ang luxury na iyon. Kumbaga, hindi naman totally masama iyon. Pero kung gusto mo makuha talaga yung bagay na iyon, kumbaga magsikap ka. Pero isang bagay na pangako ng Panginoon na hindi ka magkukulang, kumbaga lahat ng pangangailangan po natin ay Kanyang ipro-provide. Kahit hindi tayo magkaroon ng karunungan paano yumaman, ang pangako ng Panginoon, ipro-provide niya kung ano ang ating pong pangangailangan. Pero hindi ito, hindi po natin sinasabi na hindi po tayo magtatrabaho. Dahil tinuturo sa atin ni Apostol Pablo na kumbaga work heartily at tayo po yung mag-work. So, isang bagay na dapat po natin sa verse na ito, kumbaga ipoprovide ng Panginoon ang ating pong pangangailangan at hindi po yung mga bagay na gusto po natin. So, ang Diyos ay nagsisigurado sa kung unahin natin ang Kanyang kaharian at katuwiran, ibibigay niya ang talagang kailangan natin para mabuhay at mamuhay sa Kanyang kalooban. So, kasama sa paghahanap ng Diyos ang tapat na pagtitiwala sa Kanya. Kapag tayo po ay nasobrahan sa pag-worry at sa ating pong anxiety, sa ating pong mga daily needs, ipinapakita nito na ang ating pong kakulungan sa ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon about His faithfulness. So, kumbaga, pinapakita natin na hindi po tayo nagtitiwala sa ating pong Panginoon kapag po tayo ay nagwo-worry sa ating pong daily needs. Kapag inuna natin ang Diyos, pwede tayong mamuhay ng may confidence. Ibig sabihin, hindi tayo napapanik sa ating pong buhay. Kumbaga, yun po yung yun po yung benefits kapag hindi po tayo masyadong nakatuon sa mga material na bagay dito sa mundo. Meron tayong confidence. Hindi po tayo nagpapanik,
dahil alam po natin magpo-provide ang ating pong Panginoon. Hindi po tayo mababalisa sa ating pong kinabukasan. Hindi tayo umaasa sa pansamantalang security. Natututo tayong umasa sa Diyos araw-araw para sa at provision. Ang pangako ng Diyos ay hindi tungkol sa abundance ayon sa gusto natin, kundi sufficiency ayon sa karunungan niya. So ngayon po, the new year is not about better resolution, strong self-discipline, or bigger. It's about right priorities. Sa ating pong bilang isang Kristiyano, sana ituon po natin ang ating pong mga sarili sa kung ano ang pinaka right priorities po natin. When we seek God's kingdom, God's righteousness, we entrust our future, our need, our lives to our faithful King. Iwan ko po ang isang quote na ito sa inyo. Putting God's kingdom first aligns our hearts with what truly matters. Life finds its true directions as we pursue His righteousness above all else. So, sana sa ating pong buhay, hanapin po natin yung mga bagay na nagmamatter. So, bilang pagtatapos, siguro bigyan ko kayo ng reflective question at ating pong pag-usapan ang bagay na ito. Sabi po dun sa ating pong huling slides, what is your New Year's resolution to seek God's kingdom and live in His righteousness every day? So, bilang isang Kristiyano, ating pong pagtutuunan ng pansin. At ano po ba ang inyong magiging New Year resolution na nakatuon sa ating pong paghahangad sa ating pong Panginoon at sa Kanyang katuwiran. Sana ay ngayon po mag-usap-usap tayo, hanap tayo siguro ng ating pong partner na pwedeng pag-usapan ang bagay na ito. What is your New Year's resolution to seek God's kingdom and live in His righteousness every day? So, pwede yung sabihin, lagi na ako mag-church, lagi na ako mag-isimba. Kayo na pong bahala. Ano po ba ang New Year's resolution ninyo to seek God's kingdom and live in His righteousness every day? Okay. Kaya hanap po tayong partner at pag-usapan po natin ang bagay na iyan. Bigyan ko po kayo ng 10 minutes para pag-usapan ang bagay na ito.
ating pong Panginoon sa ating pong pag-uusap ngayong unang linggo na ito, ngayong 2026. At sana po ay marami po tayong natutunan at naunawaan ang mensahe ng ating pong Panginoon. Tayo po'y mag-close. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Kami po inyong pinagpala, Panginoon. Unang-una, Panginoon, sa magandang umaga, magandang panahon na inyong pinagkulob niyo po sa amin para sa amin pong unang pananambahan ngayong araw na ito sa unang linggo ng taong na ito, Panginoon. Kami po ay nagpupuri sa inyo at nawa, Panginoon, ay sa amin pong mga napag-usapan, Panginoon, ay patuloy kaming natuto, Panginoon, at mai-reset po namin ang aming pong mga puso't isipan, Panginoon, sa kung ano ang mas mahalagang bagay na dapat po namin pagtuunang pansin. Alam ko po meron kaming mga goals sa aming pong buhay. Kahit po ako ang iyong lingkod, po akong mga bagay na gustong gawin. Meron kaming gustong mga bagay na gustong iplano sa aming pong buhay. Pero bilang pag-response sa mensahe na aming pong natutunan, Panginoon, ay pagtuunan po namin muna ng pansin ang aming pong sarili sa pinakamahalagang bagay, which is aming pong relasyon sa inyo, ang paghahari, ang inyong kabanalan at ang inyong katuwiran, Panginoon, ay pagtuunan po namin po ng pansin. Nang sa ganoon, yung aming pong level sa aming pong damdamin, ang pinaka primary na hinahanap po ng aming pong damdamin ay kayo lamang, Panginoon. Kayo po ang primary na aming pong hahanapin, Panginoon. At secondary lamang, Panginoon, ang mga hinahangad namin dito sa mundo, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, aming pong patuloy kaming lumago sa aming pong pananampalataya, sa aming pong pagkaunawa sa inyong mensahe, sa inyong mga salita, at ang aming pong intimacy sa inyo ay patuloy na lumalim, Panginoon. Kung sa ganung, Panginoon, kung ano po ang inyong hangarin, Panginoon, ay aming pong naa-adapt. Kung ano po ang mga ginugol namin po sa aming pong buhay, i-align po namin sa kung ano ang inyong pamantayan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa inyong mensahe, sa inyong mga salita na meron kaming standard na isusundan. Nang sa ganun, hindi po kami maligaw-ligaw dahil sa aming pong kagustuhan, hindi po kami magkakanya-kanya. Sa ganung, Panginoon, patuloy kami magkakaisa bilang inyong tinawag, Panginoon. Kaya kami po'y nagpupuri na kayo po ang aming pong Diyos. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan, pag-ibig at biyaya. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Purin po, Panginoon. Maraming salamat, Brother Teng. At inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo at tayo po'y muling aawit. At itong aawitin po natin ay yun nga, parang response din talaga siya sa ating narinig na mensahe na yung buhay dapat natin ay naka-align or naka-build, no, sa Panginoon. And tayo po ay umawit sa Panginoon, build my life.
of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me.
2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Please be seated. Creator, giver of all things, all I have is yours. Accept my humble offering. All I have is yours. When I was chained to greed and pride, time twisted destiny just to die. You paid my debt and bought my life. All I have is yours. Is yours. Panginoon, unang linggo pa lang ng taon na ito, Panginoon, kami po ay pinaalalahanan mo na, Panginoon, that we must seek ye first your kingdom, Panginoon. Lord, salamat po sa paalalang ito, Panginoon. Marami kaming pangarap. Sometimes we chase our own dreams. Sometimes we chase our own goals and plans, Panginoon. At kapag nag-fail ito, madalas kami ay frustrated at ang sisi madalas ay sa iyo, Panginoon. Samantalang kami naman, Panginoon, ay hindi sumunod na iset ang aming priority, Panginoon. Kaya isang napakagandang paalala na ngayong taon pa lang, Panginoon, kung kami ay mangangarap, kung kami ay magkakaroon ng goal, Panginoon, ito ay naka-align, Panginoon, sa iyong standard, Panginoon. Na kung ganun man, Panginoon, ay kami ay susunod ng buong puso sa Panginoon. Sapagkat merong, sa narinig naming mensahe, Panginoon, ay merong biyaya sa pagsunod, Panginoon. Kaya naman, ngayong oras na ito, Panginoon, salamat po sa paalala, Panginoon, na kung ano dapat kami ay mag-focus sa anong dapat naming i-priority, Panginoon. Mag-focus kami in what really matters, Panginoon. Especially what really matters to you, Panginoon. Kung ano yung mga bagay na magbibigay ng karangalan sa iyong pangalan, Panginoon. Sa ganon, kung kami man, Panginoon, ay susunod, Panginoon, ay wala pong pagsisisi sapagkat meron pong biyaya sa pagsunod. Salamat po sa paalalang ito, Panginoon. Na kung kami ay mangangarap, Panginoon, ito ay naka-align sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, at sa aming pong kaloob, Panginoon, nawa, bigyan niyo po kami ng wisdom na magamit po namin, Panginoon, ito upang sa ikalalawak, Panginoon, ng iyo pong gawain, Panginoon. Lord, pagpalain mo yung mga taong patuloy na tapat na nagkakaloob sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ng trabaho, yung naghahanap ng trabaho. Bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, yung mga patuloy na nagtatrabaho. Bigyan mo ng wisdom, yung mga kabataang nag-aaral, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang aming pong mapapurihan sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Nawa ay naitaas namin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Maaari na po tayo. Tawagin po na si Pastor Pio para po sa Lord's Supper. Unang linggo ng buwan, tayo ay nag-aalaala ng kamatayan ng Panginoon. Hayaan yung paalalahanan ko muna ang bawat isa ng salita ng Panginoon mula kay Apostol Pablo sa kanyang wika. Ang sabi niya, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Alam na po natin ang mga pamantayan natin sa pag-alaalang ito. Dapat yung apat na paalala natin ay ating binibigyan ng importansya. Una, ang dapat mag-alaala lamang, magiging bahagi sa pag-alaalang ito ay ang taong may tunay na relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kung wala pa, huwag muna makibahagi, kundi mag-observe muna sa kung paano ito ginagawa. Pangalawa, dapat siya ay nagpabautismo. Sa tubig ng bautismo, siya ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoon. Pangatlo, siya ay membro ng isang iglesia
at ikaapat ay nagpasiyasat sa Panginoon dahil ang isang bagay na hinihingi bilang ating pamantayan ay nagpapalinis ng buhay sa Panginoon sa anumang pagkakasala. Tayo ay magsitayong lahat at ating awitin ang ating awit na inaawit bago ang ating personal panalangin sa ating Panginoon. Awitin natin, Cleanse Me. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me free. Tayo ay personal, tahimik na manalangin sa ating Panginoong Diyos. O dakilang Diyos, walang maitatago sa iyong banal na harapan, maging ang mga intentions, mga goals, mga aspirations ng aming mga puso ay hindi po nakatago sa iyong banal na harapan. Kaya naman, Panginoon, sa mensaheng amin napakinggan at sa pag-alaala namin sa kamatayan ng anak ng si Jesus, mahalaga, Panginoon, na maialay namin ang aming mga puso at isipan maging sa mga sandaling ito sa kung ano ba ang main intention at desires ng aming mga puso. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay namatay para sa amin. Pinahirapan, pinako sa krus upang ang aming mga intentions ay maituon sa kung ano ang layunin mo sa aming mga buhay. Kami mga tupang ligaw, nagkanya-kanya ng aming mga landas. Subalit ikaw ay pastol na namatay para sa mga tupa upang ang mga anak mo, Panginoon, na may kanya-kanya at personal intention sa buhay ay ma-align at maituon sa iyong dakilang layunin. Bakit mo kami niligtas? At sa pag-alaala namin ito, Panginoon, nawa patuloy mong ibaling ang aming paglakad tungo doon sa direksyon na nais mo sa buhay namin. At patuloy na mapanariwa sa aming isipan, O Diyos, na ang aming buhay ay dapat nakalaan para lamang sa iyo. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus na aming Pangitagapagligtas. Amen. Magsiupo po ang lahat. Basahin natin ang Isaiah. Muli ko kayo i-request na tumayo. Basahin natin ang Isaiah. Isaiah chapter 53, who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He was despised and rejected by men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and as one from whom the men hide their faces. He was despised, and we esteemed him not. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.
He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearer is silent, so he opened not his mouth. And they made his grave with the wicked and with a rich man with his death, in his death, although he had done no violence and there was no deceit in his mouth. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong. Because he poured out his soul to death, and was numbered with the transgressors, yet he bore the sin of many, and makes intercession for the transgressors. Magsiyo po ang lahat. Narito ang tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo na nabayubay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ito ang saro na simbolo ng dugo ni Kristo na nabuho sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Panginoon, malubos ko salamat sa iyo, Panginoon, sa unang taon unang linggong ito, panahon ng 2026, sapagkat tinipon mo kami upang kami ay magpuro sa iyo at gunitain namin ang iyong pagkamatay sa krus dahil sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin na kami ay maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad sa aming mga kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagtanggap namin, Panginoon, ng simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, lalo mo kaming pag-alaboy ng aming pagpuri at pagsamba sa iyo. Pagpurihin mo rin ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala sa amin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ganito din, Panginoon, tinataas po namin itong katas ng ubas na bilang silbulo ng iyong dugo na nagbuwis ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay iyong patawarin at iligtas sa aming mga kasalanan. Ilinisin mo po, Panginoon, ang aming puso't isipan upang kami po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap at partake ng banal na hapunan. In Jesus' name, Amen.
Tayo magsitayong lahat. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo ay manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa iyo dahil every month, once a month, Panginoon, sa pag-alaala naming tulad nito ay hindi lang namin naaalala ang iyong kabutihan, hindi lang namin napapanariwa ang iyong pag-ibig sa amin na pinakita sa krus, kundi kami rin ay napapaalalahanan ng layunin ng aming buhay. Isang paalalang kailangan namin sapagkat madali kaming makalimot, madali kaming ma-attract, madali kaming ma-divert ng aming isipan sa mga bagay-bagay patungkol sa buhay. Kaya ang pag-alalang ito, Panginoon, ay hindi lamang pagbalik tanaw sa kung ano ang nangyari sa krus ng Kalbaryo, kundi ito rin, Panginoon, ay aming pagtanaw sa hinaharap, lalo ngayon, Panginoon, sa pagpasok ng taong 2026, na maialay namin ang aming layunin sa layunin mo sa aming mga buhay. Panginoon, salamat sa iyo dahil sa iyo pong pag-ibig, kadakilaan, at kahabagan sa aming Panginoon ay natanggap namin ang biyaya ng pagpapatawad, pagliligtas sa pamamagitan ng anak na si Jesus, aming Panginoon. Kaya naman sa umaga ito sa aming pag-alaala, hayaan mo, Panginoon, na aming iparating sa iyo, ipaabot sa iyo, banggitin sa iyo ang aming pagluluwalhati, pagpupuri, pagbibigay parangal, Panginoon, pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, nawa, kinalugdan mo kami sa aming pag-alaalang ito. At sa mga susunod na pagkakataon, O Diyos, muli mong bigyan kami ng pagkakataon na magsama-sama at magsalo-salo sa aming pag-alaalang ito, Panginoon, sa iyong hapag na kami, Panginoon, ay nagsasama-sama sa biyaya dahil sa aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Sa iyong kapurihan karangalan, sa pangalan ni Jesus na aming pangtigapagligtas. Amen. Magsiupo po ang lahat. Yan, announcement po ang ating community Bible reading sa Jeremiah 28. And after po ng ating service ay meron po tayong short meeting. Meron din tayong prayer meeting every Saturday ng 6 to 7:30 p.m. So yung functionaries po niyan sa prayer meeting, ang song leader po natin sa Saturday ay si Brother Teng. Ang speaker po natin, walang iba po, inyo pong lingkod. Ang testimony po natin, andyan po ba si Sis Melby? Alam ko marami iti-testimony ito, si Sis Melby. Ayan. Ang prayer leader natin, kung meron tayong mga nalangin, ang prayer leader natin ay si Sis Sol and si Sis Ayet. So, sa ating service naman, ang song leader natin si Brother Cha, ang speaker natin si Pastor Pio. Ang song offering daw po natin ay ang Borlagdan Family. Sabi ni Sed, yan. Borlagdan Family daw ating song offering. Ang usher po natin ay si Sislan and si Ate Melby. So maganda po yung merong talagang usher para meron ding sumisita sa mga batang maingay. And syempre ngayon ay first Sunday ng ating year, no, January. Ay babatiin natin yung mga nagse-celebrate. Nag-iisa lang ba siya? Bukod kay Sepanaya, meron ba ditong bata or nandito na magse-celebrate ng buong January, ng month ng January, no? Sa January 22 ay yan, si Sepanaya. Magto 2 years old na yata siya, no? Yan.
Asan na siya? Kantahan natin kung siya lang yung may birthday ngayong January. Wala pa ba nagsiselebrate ng anniversaries? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mamaya ipapag-pray siya ni Pastor kasama ng mga visitors. So atin munang banggitin yung pangalan kung meron po tayong mga visitors today. Meron. Hindi nakuha yung... pero alam ko may mga bisita. Sino yung mga first pa lang na nakapunta rito? First time. Yan. Tayo po kayo. Pwede ba namin malaman ang inyo pong mga pangalan? Yan. Pwede po ba kayo pumunta rito sa harap? Yan. Yung mga ating mga visitors. Papanalangin lang naman namin po kayo. Yan. Dito po sa harap, tatanungin lang namin yung pangalan. Yan. Anong pangalan? Kaisler po. Tyson? Kais. Ilang taong ka na? 10 po. Pangalan? Zoe po. Zoe. Ilang taon na po? 9 po. Zoe din po. Gusto yung pangalan? Ayan. So, salamat no sa inyo pong pagbisita. Nawa ito ay hindi yung una't huli. At naway ang simbahan ito ay maging pagpapala sa inyong paglago. So, tawagin ko po si Pastor Pio para ipanalangin kayo at si Zek. Sep. Pwede kayo magsitayong lahat, ipanalangin natin ang ating mga bisita at ating nag-iisang may birthday ngayong buwang ito. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa biyaya mo sa amin na dinadagdagan mo kami ng mga kabataan, mga bata na alam po namin napakahalagang bahagi ng lipunan at higit sa lahat napakahalagang bahagi ng simbahan. Salamat Panginoon sa mga ministeryong umaabot sa mga bata. Salamat sa mga taong ginagamit mo para sila ay makarinig na iyong mabuting balita ng kaligtasan. At ngayon sila, Panginoon, ay first time na nandito ngayong Sunday. Ito pong 3 batang ito ay pinapanalangin namin sa iyo. Ingatan niyo sila, gabayan niyo sila, maging ang kanilang mga magulang, Panginoon, maging ang buong pamilya nila. Sana sila ay maging pagpapala sa loob ng kanilang tahanan. At Panginoon, dalangin namin ay lagi niyo silang idadako sa lugar ito upang makasama namin sa pananambahan at pag-aaral ng salita. Dalangin namin, O Diyos, na sa mura nilang edad, sa iyong biyaya ay kanilang matutunan, masumpungan ang iyong kalooban sa kanilang mga buhay. Ilayo niyo sila sa masamang impluwensya ng barkada at sa sino mang Panginoon na mga kaklase na maaring magbigay sa kanila ng mga maling uri ng pagsasalita, pag-uugali. Ilayo niyo sila, Panginoon. Dalayan ko sa iyo, Panginoon, sa mag-ikalawang taon ng kaarawan ni Zephaniah, Panginoon, maraming salamat sa iyo. Sa biyaya mo sa kanya. Salamat sa kalusugan. Salamat, Panginoon, sa mga maaga niyang natututunan ng mga life skills. Maraming po salamat, Panginoon, sa pag-iingat sa kanya at maging sa mga bagay na kanya pong matututunan pa sa mga susunod na araw. At hiling namin, O Diyos, sa iyo, higit pa sa anumang bagay, ikaw ang kanyang masumpungan sa mas pinakamura at pinakabatang edad, Panginoon, ay makilala ka nila, Panginoon. Makilala ka niya, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon. Patuloy namin siya pinagkakatiwala sa iyo. Tulad ng aming naging layunin nung kami ay aming siyang hinandog sa iyo, Panginoon. Kami na mga magulang ay patuloy mong biyayaan upang siya ay mapalaki ng ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat sa mga taong
nakapalibot sa Kanya, nag-aalaga at nagbibigay ng pagmamahal sa Kanya, O Diyos. Patuloy mo siyang palibutan, Panginoon, ng iyo pong biyaya, ng iyo pong kahabagan, protection, Panginoon. At sa mga panahon na siya ay lalaki, O Diyos, dalangin namin, ingatan mo siya, Panginoon, at ilayo sa anumang hindi magandang impluensya ng mundo pong ito, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, kay ang kanyang, patuloy ang kanyang buhay, O Diyos, para sa iyong kapurihan. Ito po ang aming samot dalangin, O Diyos, na may pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, na aming pang tagapagligtas. Amen. So, maaari po muna tayo umupo, no? Yan. At dahil yun nga, ito ay first Sunday, no? Of the year 2026. Marami man po tayong, kumbaga, hindi magandang nangyari, no? Sa year 2025. May mga panahon man na Sunday ay absent ka, no? Or may mga panahon na, kumbaga, hindi mo na priority yung Sunday. At mayroong mga hindi magandang nangyari sa year na yon. Ito yung tamang panahon ng pagbangon, no? Kumbaga pagtayo, kumbaga tatayo tayo at papagpag, no? At handa ng muling sumunod ng buong puso, no? So ano man yung nangyari sa atin sa year 2025, ngayong year na to ay handa tayong magpasakop sa Panginoon at ipangako natin na ipe-perfect natin yung attendance ng hindi lang Saturday at Sunday, no? Yan. So, katulad ng aawitin natin, no? Don't stop, don't quit, just keep going onward, Christian soldier. No, tayo po ay magsitayo at awitan ang Panginoon bilang mga servant ng Panginoon. Tayo ay handa muli na tumayo at mag-forward. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward, Christian
Tayo magtapos sa isang panalangin, matapos ang maiksing panalangin ito ay ang ating namang maiksing pag-uusap. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong biyaya sa amin. Purihin ka, parangalan ka patuloy, Panginoon. Lahat ng ito ay nagkaroon ng kabuluhan, nagkaroon ng saysay, dahil ikaw ang kumilos at pumapagitna sa amin, Panginoon, maging sa mga sandali pong ito. Dalangin po namin na patuloy mo pong ingatan ng bawat isa, maging sa aming pagkain, pagsasaluhan, pagpapalain mo, O Diyos, at sa mga natitipang sandali, Panginoon, ay pagpapalain mo kami. Tinataas ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magsiyo po muna lahat.